So ang ating pag-aaralan ngayon ay triumph over the traps of the enemy. Sino dito naloko na minsan? Nanloko na minsan. Okay. Amen pa rin. Nanloko na. Ibig sabihin, niloko mo sarili mo. Ano? Okay. Minsan ay maraming mga ganito. Pero ang enemy, the devil, ay may mga trap siya na minsan ay talagang kahit alam na natin trap yon ay nag-give in pa rin tayo. Pero pag-aralan natin ito, na kung paano kumawala, umalis sa silo o trap ng enemy. Amen? Nagsalamin ako para makita ko yung mga inaantok hanggang dyan sa pangandang ibabaw. Okay? Mga kalalakihan, sama-sama tayo mamaya. Amen? Yes. Ba't pa nagki-amen yung mga babae? Mga kalalakihan lang. Okay. Okay. Sama-sama tayo mamaya. Ano? So, sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10, it says here, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like roaring lion, seeking someone to devour. Resist him. Pag-isabi, resist him. Firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So yung nararanasan mo na temptation, problema, anumang sitwasyon, nararanasan din ng iba. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Yeah? And after you have suffered a little while, pakisabi little while, yung pagdurusa mo, pagsasuffer mo, sandali lamang yan, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Sino dito? 10 kayong magkakapatid? Kami. Wow. Kami rin ho, 10. Ang bisiro mas mataas pa, 12 na magkakapatid. 11. 14, 11. Wow. 12, 15. Wow, praise God. 16, wow. Alam niyo po sa Pilipinas, ganito po ang nangyayari. You suffer a little while, sabi niya dito eh. Ganito ang nangyayari. Kapag ang nanay nabuntis, buntis siya at manganganak, ang sinisigaw niya, ayaw ko na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Ayaw ko na! Sabi, Di ba? Pero nakasampo. Nakasampo. Matindi. 16. Wow. Matindi. Ibig sabihin, yung panganganak, ayaw ko na masakit. Pero pag nilabas, nga. Pagkatapos nakalimutan na yung ayaw ko na. For a little while lang kasi yung panganganak. Yung pag-aalaga, pag lumabas na yung pogi at magandang mga anak, nako, yun na, nakakalimutan na. Sabi niya sa Tagalog, humanda kayo at mag-ingat. Pakisabi mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyo, so mayroon tayong kaaway. Ang kaaway na tinutukoy dito, hindi yung katabi mo, hindi yung binan mo, hindi yung manugang mo, hindi yung karibal mo. Ang kaaway, sabi niya, dahil ang kaaway ninyo, ang diablo daw, ang kaaway, ay umaali-aligid na parang liyong umaatungal. Grabe, ano? At naghahanap ng malalapa. Sige nga, mag-roar nga kayo. Roar. 1, 2, 3, go. Isa pa. Yung iba, hinahawakan yung bibig kasi baka sumalto yung ano eh. Roar. Palapakan natin ang Panginoon. Ang gulo mo, pastor. Okay. Roar! Okay? Sabi niya dito, umaatungal daw. Okay? At umaaligid, umaatungal. Ibig sabihin, alam mo ito, may tunog, nakikita mo. Umaaligid, umaatungal, naririnig mo, nakikita mo. Okay? Dapat patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan nyo ang diablo. Sinong lalabanan? Diablo, hindi si Mister, hindi si Mrs., hindi si life group leader, hindi rin ang sarili. Ang diablo, labanan, okay? Sabi niya dito,
Nasaan na tayo? Alalahanin ninyo ang mga paghihirap na nararanasan ninyo ay nararanasan din ng mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Amen? Kaya kapag ikay nakakaranas ng problema, huwag ka namang OA. Sobra ka namang OA, minsan. Na-break ka. Yung iba din, si Brad Pitt din, kasi ako nag-break din. Nag-break doon. Di ba? Nasaktan ka, iniwanan ka, may rin naiwanan. Huwag ka naman. Sabi mo sa katin, huwag ka masyadong OA. Masyado tayong OA. Masyado tayong OA. Overacting. Minsan tayo na mag-act sa problema. Yung problema lang, namatayan ka lang ng kuko, parang namatay ka ng buong katawan mo. Amen? Sabi niya dito, maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. O, pag sabi maikli, pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos upang maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag. Sino magpapatatag? Malakas. At magpapalakas sa inyo. Ibig sabihin, kapag may problema ka, may pagsubok ka, may temptation ka, hayaan mo ang Diyos magpalakas sa iyo. Huwag mong kunin ang alak na magpalakas sa iyo na pampalakas loob. Amen. Huwag kang kumuha ng iba't ibang mga bagay yan ng pampalakas. Ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Why? Sabi niya na magpapalakas, magpapapatag sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Yeah. Sabi nung Ilocanong tatang, nagko-construction ng trabaho, umatin ng church. Sabi nung pastor, halika kayo dito sa harap, pagpapalain ko kayo. Galit na galit yung tatang. Kanina pa ako naghahalo ng simento, nagpapala ako. Pagpapalain mo na naman ako dito, pastor. Sa mga Ilocano lang yun. Pagpapalain daw, nakalimutan. Okay? Salamat sa mga tumawang Ilocano. Okay? At siya rin ang magpapatatag sa inyo dahil siya pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Pag sabi, pinili ka ng Diyos. Ang sarap piliin ng Diyos, ano? Tignan niyo, hindi ka lamang pagpalain, pero ang pipiliin din ng Diyos. Pag pinili ka ng Diyos, may pagsubok din. Kaya kapag may pagsubok ka, pinili ka ng Diyos. Tingnan mo yan, kasi may problema ka ba? Sabi mo. Lakas mo, may problema ka ba? Sagutin mo. Meron. Sabi mo, alam mo, nakakaingit ka. May problema ka. Okay? Lahat to, may pagsubok, may problema. Ayan, makabahagi sa kanyang mga walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkikipag-isa ninyo kay Kristo. Unang-una ho, ang trap na nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin sa mundong ibabaw, ay isang trap na kung saan hindi ka papatayin. Unti-unti ka lang. Ikakapture ka lang. Hindi ka papatayin, ikakapture ka lang. Ano ho? Kagaya yung picture dyan. Pero hindi lamang po sa picture na ito, kundi sa literal na nangyayari sa buhay natin. Para sabihin ko rin na mag-ingat tayo. Marami ngayon nagbibigay ng trap. Mag-i-email, magme-message sa'yo. Marami akong mana sa aking lolo't lola. At gusto kong ipamigay sa'yo bago ako mamatay. Di ba may nasulat na gano'n? Ibigay mo ang account mo, address mo, at maghulog ka ng 5,000 Swiss franc. At ibibigay ko sa'yo ang 5 million Swiss franc. Yung pa lamang lukuhan na. Yung 5,000 walang pagbayad, may bigay pa yung 5 million. Pero marami pa rin natatrap. Dahil gusto ng shortcut. Amen? May tatawag. O, nararanasan ko minsan hanggang ngayon. Hello, this is police station. Your number, blah, 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 blah. Sino nakarasan ganon? Ikaw naman kapag... Pinababayaan ko lang, pinakikingan ko lang. Sige lang, makinig lang ako. Tapos sabi ni Pastor, ibaba mo na yan. Ibaba mo yan. Hello? Hello? Hello, who's this? I'm a police, blah, 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 blah. If you are police, what's your name? No. You don't need to know my name. Alam ko na. Accent pa lamang. You don't know, you need my name. Don't tell me what to do.
No, I can hear you. Nothing is coming. Nothing, no. Kadalasan ganun ang accent yung mga nanluloko sa, yung nagmamadali ka, minsan nagmamadali ka, may ginagawa ka o kausap mo ang boss mo, ring ng ring, tapos hindi mo alam yung number. Pagdating mo, insurance. Yung nabangga ka pa, minsan natumba na yung upuan, sa kamamadali ko, baka kapatiran yon. Pagdating ko, nung umpisa, ang ganda ng introduction, yung pala, magbebenta ng insurance. Maraming mga ganito sa literal, nagtatrap sa telepono yon. Ganon din ho sa literal. Amen? Nagbabait-baitan, tutulong-tulong, nagje-gentle-gentlean. Trap. Hello? Mag-ingat ka sa trap. Mag-ingat po tayo sa mga bitag ng kaaway. Ngayon, i-unveil po natin, i-expose po natin lahat ng mga bitag ng kaaway na ginagawa niya sa paligid natin, sa buhay natin. At I pray na mag-respond po tayo at magpasalamat tayo sa Diyos kung minsan nabitag ka at pinakawalan ka ng Diyos. Every triumph begins like a trap. The enemy, lahat po mga trap na nangyayari sa mundong ibabaw, parang parang patibong, parang saktang ka. Pero kung mababasa mo ito sa Biblia, maraming mga patibong na trap sa sitwasyon, pero God, ginawa niya, tinurn ng Diyos into good. Si Joseph was trapped in the pit. The pit became pathway to palace. Kaya si Joseph the dreamer? O nabalitaan nyo lang. Siya po ay inuhulog ng kanyang mga kapatid sa balon na walang laman. At yun ang nagdala sa kanya sa palace dahil ibinenta siya and so on. Kapatid, kung sa tingin mo, naloko ka, may bahagi, may pahintulot ang Diyos para makita mo nawa, yan ay hindi setbacks, kundi isang setup yan para sa greater things para sa buhay mo. Amen? Si Daniel was trapped in a lion's den. The lions then became a display of divine protection. Amen? Yung gutom na lion, nahulog si Daniel doon. Ziniper muna yung bibig. May mga ganyan. Dahil sumusunod ka sa Diyos, ang may mga bagay na masasaktan ka na sana, pero hindi. Matatakot ka lang, ikaw ba naman nahulog sa tapos may mga lion, pero hanggang doon lang, okay? Sabi dito, the 3 Hebrews boys were trapped in the furnace, Shadrach, Meshach, and pero you became a spotlight for God's glory. Amen? Jesus was trapped in a tomb. Inilibing ang ating Panginoong Hesus. Akala ng dyablo, wala na! Hindi na buhay! Paglabas, glorified body, lumabas pa rin siya. Kaya nabuhay siya at kailanman hindi na mamamatay. Ngayon, anong yung mga bagay na nag-trap sa iyo? Ano yung mga bagay na dinaanan mo, mga trap na ngayon, iniligtas ka niya? Yung iba sa inyo na-trap sa drugs, na-trap sa sama ng loob, na-trap sa sakit karamdaman, iba't ibang klaseng trap, na stranded ka, napatibungan ka, nagkamali ka. Pero nung panahon na ikaw ina-trap, sakto naman na mayroong nag one verse evangelism sa iyo. Nag-invite sa iyo. Recognize the enemy's strategy. Ito strategy ng kaaway. Pag sabi strategy. Number 1, distract you. Distraction. Amen? Tignan nyo ang mga kalalakihan nung hindi ka pa Kristiyano. Naglalakad ka. Summertime. Di ba? Kapag hindi ka pa Kristiyano, pag nag-distract ka, kahit ka holding hands mo si Mrs. Amen? Distraction. Focus ka sa pag-aaral. Focus ka sa pag-aaral. Focus ka sa paglilingkod. Mayroong first-time guest, kinindatan ka. Habang nag-recite ka ng verse, na iba yung verse mo. I love you with the love of the Lord na banggit mo. Instead na pupunta ka sa church, para kay Jesus, kay Jason na. Naiiba. Pakisabi, distract you. Paano siya mag-distract? He wants your mind clouded and focus consumed by fear. Yung nalalabuan ka, takot ka, maraming ganon. Hello? Okay, number 2, deceive you. He uses lies to distort what God has spoken.
mandarambong. Sabi niya sa John 8:44, he is a liar and the father of lies. Kung siya ay ama ng kasinungalingan, may mga anak siya. Kung si Satanas ama ng kasinungalingan, may anak siya. Kung ama siya, sinong kanyang mga anak? Ang mga, ba't nyo masabi nga ngaling? Liar, pinaganda, liars. Ang ganda nga naman pakinggan ng pag-English, mga liars, pero sinungaling, parang mas madiin, Anong tawag doon kapag sa English, kapag yung social, kapag mayroong kati-kati sa rashes. Sa Tagalog ay galis. O kay kurikong. Minsan mas maganda nga pakinggan sa English, pero sa totoo lang, pare-pareho din ang meaning. Ganyan ang kaaway, pinapaganda. Lalo sa mga music ngayon, ang ganda ng mga melody. Pero nagmumura. In English lang. Ikaw naman, okay? So, ganito, nandidisip siya. Alam mo, ang kaaway, sinungaling siya. Pag sisinungaling ka, harap-harapan. Kababae mong tao, sasabihin, babae ako. Lalaki ako, pero nakatira ako sa katawan ng babae. Kasinungalingan yun. You know what? I'm a pastor na itinuturo ang salita ng Diyos with grace and truth. Amen? Kasi may mga kapwa nating mga pastor na ngayon, ng logo ng kanilang church ay rainbow na. Kasinungalingan. As long na ako ang pastor ho dito, kabila Pastor Larry, ituturo namin ng punong-puno ng grasya at katotohanan ang salita ng Diyos. Ang Biblia na ito, nakasulat pa rin, walang ibang Diyos na sasambanduhin kundi ikaw lamang. Hindi ka magsisinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka mag-iimbot, hindi ka papatay, hindi ka mag-adultery. Yun pa rin ang laman ng Biblia. Hello. Pakisabi nga, aham. Kasi nga, ang church ngayon, kung hindi tayo maging mapagbantay, ang church minsan ay parang na lamang, wala na yung passion na ginawang professional na lahat. Ginawa ng parang umattend ka ng church, para professional Christian ka. Kailangan ito. Wala na yung desire na marugdob na pagnanasa, wala na yung panalangin na malalim sa Panginoon, wala na. Amen. Pero tayo, tandaan po natin, ang church na ito, ang Great Awakening Church, even yung mga early church sa Biblia, ipinanganak sa presence ng Lord, ipinanganak sa mga taong passionate sa Kanya, isinilang mga Christian churches sa mga taong diehard sa Panginoon, hindi diehard sa mundong ito. Amen. Kung tayo ngayon as a church, hindi tayo maging mapagbantay, mga kapatid, kung hindi natin babantayan ang mga gatherings natin, kung puro clubbings, puro social life, and so on, hindi yan ang magbabago ng buhay ng tao. Pwedeng mag-maintain sa iyo, pero hindi magdadala sa iyo sa malalim na karanasan sa Diyos. Amen. Ang aming henerasyon, kami po sa, anong tawag sa aking henerasyon? Mga 34 pa lang naman ako eh. Halimbawa kami, mag-49 na ako. Gen X, sabi nila. Naranasan ko po na bago ka pumasok sa school, magtanim ka ng palay. Pag uwi mo, magtanim ka ng palay. Yung bang namulat ka sa pressure ng buhay na parang nagsusurvive ka. Pero thank God, pinagdaanan natin yung masalimut na panahon na yun. Yung wala pang nag-aaral ka ng lampara lang. Yung papasok ka sa school na naglalakad. Hindi ko sinasabing ibalik natin. Why? Dahil sa panahon ngayon, anumang dalhin ng pagsubok, temptation, challenge ng buhay, matatag ka. Amen.
Sa Pilipinas, pinagdaanan natin ang abo ng Pinatubo. Pinagdaanan natin mga shaking and so on. Bagyo, normal lang sa atin na mayroong flood. Dito, kumulan lang ng malakas. Hindi lang nagpakita ng araw na matagal na panahon, lugmok na ang mga tao. Nasaktan lang, iniwanan lang, wala ng pag-asa. Pero tayo na dumaan sa matinding pagsubok, basta biyaya at grasya ng Diyos, ay okay lang, umuulan, praise the Lord. Ganito tayo mga Pilipino, umuulan, napakasarap ng tuyo at sampurado. Yung iba umuulan, makapatabusan na ng mundo. Ito naman, pagkain pa rin iniisip mo. Amen! Hallelujah. So, tingnan natin. Sabi, devour you. He hunts, isolate, the wounded, and discouraged. This is why we must not walk alone. Mag-work tayo. Kahit, tingnan nyo, ang leon, halimbawa natin, ang leon napaka-strong niya. Pero kapag ikaw ay kasama grupo kayo, hindi basta-basta aatake ang leon. Halimbawa, yung grupo ng mga baka, mga toro, nag-group sila, nandun lang yung leon. Titingin-tingin ganyan. Parang yung katabi mo nakagano siya. Dinadapuan ng, di ba, napanood ka sa Geographic Channel, nag-o-observe yung tiger, yung leon, nakatahimik siya. Dinadapuan ng langaw yung kanyang mata. Magalang-galang yung tainga. Magulo-gulo. Pero tumatahimik siya. Why? Inoobserbahan niya yung kawan, yung herd na yon. Kung sinong pilay. Kung sinong aantok-antok. Kung sinong nagse-cellphone habang nagpipreach si pastor. Kung sinong offended. Kung sinong may takot. Inoobserbahan niya. Uy! Yun, pilay. Yun, malnourished. Yun, hindi nagbabasa. Yun, mayroon parang site pa rin ng pinapanood na di nakakatuwa. Yun. Para sa si Satanas, kapag gusto niyang sumila, nagutom siya, mag-breakfast siya, alam na niya kung sino nga habulin niya sa group ng mga baka na yon. Hindi niya pagtatagaan yung healthy, natatakbo-takbo pa. Alam na niya. Kung hindi niya ma-observe, biglang gugulantangin ka. Magpapakita siya, takbuhan sila. Makita na kayo si Pilay. Sabi ni Leon, yun! May offense! Offended siya sa leader niya. Humihiwalay, galit. Sabi ng Diablo, sisilahin kita. Ikaw naman, wala ka ng laban. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag ihiwalay. Amen? Parang yung minsan napanood ko na movie, sinabi nung kasama niya, sa labas may mga there's a hunter, there's mga sa labas. No, yun ko to the outside. Kinain siya. Minsan ganyan tayo. Okay? Devour you. Gumagana. Tingnan nyo pakibasa nga ito nandito. 1, 2, 3, go. Gumagana daw ang patibong kapag binabaliwala natin ang warning. Sabi ng nanay mo, anak, wag pa. Yeah, okay. So how do we recognize the strategy quickly? Paano natin marirecognize? Gusto mong malaman? Salamat sa tatlo. Gusto mong malaman? Na alam mo, patibong ito. Ganito ang patibong. Think of these questions like spiritual alarm. Okay? May mga tatlong question ito. Does this thought draw me closer to God, character, or away from Him? Ito bang kaisipan na ito? Iniisip ko na ito ay maglalapit sa Diyos? Or maglalayo ako?
Oy, ito ba masisira yung character? Maglalayo sa akin. Yung iniisip mo ngayon, pinaplano mo, baka patibong yan. Amen? Tapos number 3. Number 2, does this desire strengthen my love, joy, and self-control or drain? Ngayon naman, pakiramdam, feeling, desire. Kayong mga babae, weather lang yan. Minsan driven po kayo ng emotion po ninyo. Ay hindi tignan mo. Yan driven kayo sa emotion po ninyo. Kapag may nakita kayo, yung emotion na ramdaman, nakita, bumaba sa puso, ilalabas sa bibig. Hindi pa sinasala ng isip minsan. Siguro galing ka na naman sa basketball, galing ka naman, sino kasama mo doon, sino kasama mo doon, amoy nga kita, lahat. Kagaya mo ng nanay mo, tatay mo. Ganyan minsan pag nagalit kayo, hindi naman lahat. Meron bang ganun dito? Taas ng kamay, proud kayo. Ganyan kayo talaga. Ganyan din mga Ilocano na kilala ko. Pati si Pastor na damay na si Ilocano din. Pati nanay mo, tatay mo, angkan mo, ganyan kayo talaga. Just imagine lahat muna. Kasi driven by emotion. Kaya may mga kababayan, madali rin kayong matrap. Sabi ni emotion, oy, pogi siya. Hoy, chiwari-wa po. Sabi ng isip, may asawa na yan. Ay, pogi siya. May asawa na yan. Ay, pogi siya. May asawa na yan. Amen. Ay, ang pogi niya. Ay, gusto ko siya. Matulungin siya. Tall, dark, and never mind. Natatrap kayo sa inyong nakikita. Tinext ka lang ng verse. Ay. Kapatid, kaya nga mas mataas ang kokote kaysa puso. Sabi mo sa kata, mag-isip-isip ka rin. Kasi matatalino tayo, right? Taas ang kamay ng mga matatalino, pinatalino ng Diyos. Kasi hindi na tayo pinanganak kahapon. You know what I am saying? Hindi na tayo pinanganak kahapon. Alam natin ito. Hello? Amen? Does this voice sound like Jesus? Yung naririnig mo ba ng leading ng ay full of grace and truth? Pag sinabing full of grace and truth, naglilift sa'yo, nagliligtas sa'yo, na-encourage ka. At the same time, yung truth, sinasabi yung totoo. Ang truth, hindi ibig sabihin, hinuhusgahan ka. Ang truth, ito yung dahilan, ito yung paraan para mag-grow ka. Kagaya dito sa ating church, sinabi ko rin sa Luzon, dito rin, kagaya dito sa ating church, minsan yung aking binibitawang salita, mabigat. That's the truth. Pero tumatawa ka pa rin. It's full of grace. Ako yun. Ako yun. Hoy, ako yung sinabi ni Pastor. Ako yun. Ako yun. Di ba? Bakit? Dahil alam mo, galing sa Diyos. Sabihin mo sa katibo, tinamaan ka ngayon, nasaktan ka, umiyak ka, parang pinersonal ka ni Pastor. Nang Sunday, nandito ka ulit. Amen. Si Jesus, ganun siya. Mabigat yung kanyang binabitawan, pero nagmamahal kasi. I'm not saying that I am Jesus. Ito po yung biblical na tinuturo. Kung ang church natin ay, Lord, come bless me. Maganda naman po yun, pero kung puro ganon, hindi tayo titibay. Si Tamara, ulit yung si Tamara. Si Tamara. Wala, si Tamara, halimbawa, halimbawa ko ulit, lagi kong, I pray na makita niyo, ulitin ko ulit, si Tamara nandito siya. Yung paa niya nandito, Mami, lumalakad siya dito. Ganun siya. Ang halangan sasabihin ni Christy, good job, my daughter, good job. Pag natbukulan ka, masaya ako, anak, masaya ako. Hindi gagawin ni Christy yung nanay niya, na even nga kayo.
Ang gagawin ni Christy, bababa, itutulak niya patras. Huwag kang lalapit dito! Why? That's the truth. Why? Mapapahamak ang kanyang anak. Minsan, ang nanay, tatay nagiging hard, hindi dahil ayaw ka. Dahil alam namin mapapahamak ka, hindi namin alam lahat, pero may kapahamakan na nag-aabang sa'yo. Kung halimbawa, si Christy, nandito na si Tamara, muntik nang hulog na ganyan. Wow, ang galing-galing ng anak ko. Wow, ang galing-galing. May problema kay Christy. Siyang itutulak ko. Nanay, tatay, life group leader, pastors, mga kapatid, kung mahal mo, katabi mo at ginagawa, kaya hindi ka rimarimarim at napapahamak siya, say the word with love. Say the word. Pastor, baka magtampo kaysa namang mapunta sa impyerno. Kung magtampo siya sa'yo, it's okay, magtampo ka sa akin dahil mahal kita sa Panginoon. Ano klase pagmamahal yan? Sinabi mo na, hindi. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mahal na mahal niyo pa si Pastor. Salamat sa appreciation niyo nung last Friday. Pastor, in-appreciate ka namin, pero ganyan. No, para sa Panginoon yun. Amen? Hallelujah. Be sober-minded. Guard your mind and be watchful. Bantayan daw natin ang ating isipan at maging yung ating isipan at maging mapagbantay tayo. Stay spiritual clear, not controlled by emotion or sin. Kaya yan ang sinabi ko kanina. Sabi ni emotion, paringgan mo yan, galit ka na. Galit na yung emotion mo. Pero sabi ng isip mo, wag, sabi ng salita. Kasi nandito nakaimbak ang salita ng Diyos. Magpatawad ka. Paano ko patatawarin yan? Magpatawad ka. Galit ako. Magpatawad ka. Hello? Kaya bantayan natin, kaya set your minds on things above, not on earth. Be watchful. Sabi, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi ng flesh, itong sinasabi ng flesh. The flesh wants comfort. Sabi ng the spirit wants God. Ay, huwag ka nang umatin ng sabi ng flesh. Matulog ka na lang. Mag-live streaming ka na lang mamaya. Lamig-lamig. Sumilip ka sa bintana, umuulan. Huwag na. Sabi ng flesh. Sabi ng spirit, anak, bumangon ka. Pumunta ka. Sabi ng flesh naman, huwag na, matulog ka na. Sabi ng Holy Spirit sa'yo, anak, ikaw ay life group leader. Nalimpungatan ko, life group leader ako. Amin po ba? Ganyan ang labanan eh. Hello? The flesh loves shortcuts. Gusto shortcut. Ba't hindi ba pwedeng gamitin ng kahit hindi nag-is all day, hindi ko pa pwedeng gamitin. Gusto lagi shortcut. Gusto nga dito stage. Punta ka sa stage mamaya pag alis namin. Gusto shortcut. Tayo mga Pilipino minsan ganyan. Palakasan. Ayaw pumila. Di ba? Sasabihin ng ating Philippine Mission, sabi niya, kailan mag-register na kayo, kasi halimbawa, butuhan, eleksyon, ganito, ganyan. 3 days before, doon tayo nagsisiksikan. Minsan ganyan, ganun din sa EGR. Mag-register na kayo, may EGR, ganito, ganyan. January, sinasabi na, October pa yung EGR. Minsan ganyan tayo. Huwag tayo maggumawa ng shortcut na kung saan masisira tayo. Yeah? Sabi niya, the Spirit loves obedience. Okay? Without prayer, the flesh dominates. With prayer, the Spirit takes command. And then this is the last one. Hindi natin tatapusin. Tuloy na lang natin next week. Fight back, resist the devil. Resist him, sabi niya, firm in your faith. We are not told to run from the enemy. We are told to stand and firm. Lahat po tayo nakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Yung sinabi ko kanina, lahat po tayo nakaranas ng trap ng enemy.
Natrap ka sa pagsubok, natrap ka sa maling relasyon, natrap ka ng galit, natrap tayo ng anumang gawa ng enemy sa ating mga buhay na hindi naman natin alam kung paano tayo makawala. Pero thank God, ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Nirescue na niya tayo sa mga trap na bumalot sa atin. Kaya ka nandito. Kaya faith is your shield. Take up the shield of faith to extinguish the flaming darts of the enemy, the evil one. Resist with the word. Kailangan ho, yung salita ng Diyos ang ating banggitin kagaya ni Jesus nung panahon na may mga pagsubok. Kailangan may salita ng Diyos na alam ka. Kailangan siguro pumunta tayo na memorize pa rin natin. Ito, kantahin pa rin natin. Yung mga bata, tayo lahat, mag-memorize tayo. Magpakalalim tayo sa salita ng Diyos. Hindi para maging matalino ka, kakailanganin mo ito sa panahon ng labanan. Kakailanganin mo ito mag-strengthen sa iyo. Sabi niya dito sa James 4:7, pakibasa ng malakas. Submit yourself then to God. Unang-una, magpasakop ka sa Panginoon. Dahil kung nagpasakop ka sa Panginoon, back up mo ang langit. May power ka na i-resist ang devil. Mayroong respeto na kalakip nito. Halimbawa, dito sa Switzerland, halimbawa, mayroong tayo naging bisita na Swiss-German sa halimbawa. Halimbawa lang, ang apelyido niya si Mr. Wagner. Umatay siya, na-invite ng kapatira si Mr. Wagner. Wagner, W-A-G-N-E-R. Wagner sa Wagner sa pronunciation. Umattend siyang ganyan. Munta dito, "Hi, Mr. Wagner, how are you? Biggest deal, biggest oil." German mo. Normal. Pangalawang attend niya, si Mr. Wagner, suot niya yung kanyang uniform. Yung pala, siya isang general dito sa Switzerland. Suot niya yung kanyang uniform, yung star, yung kanyang rango. Iba ang approach mo sa kanya. Why? Suot niya yung kanyang uniform. Ibig sabihin, on duty siya. Back up niya ang buong bansa ng Switzerland. Ganyan ang ibig sabihin. Kapag hindi mo suot-suot ang baluti, ang pananampalataya, ang Kristiyano, ang patutuo mo, hindi ka igagalang ng iba. Hindi ka igagalang. Pero kapag suot mo, kita sa'yo ang karakter na Jesus, ang sinasabi mo, kita sa'yo, back up mo ang langit. Hindi ka basta-basta lulukohin ng iba. Why? Dahil kapag niloko ka, ang langit ang makakalaban nila. Kaya kapatid, suotin natin lagi to resist the devil. Ito yung pagpapasakop muna sa Diyos. Kahit anong in Jesus name ang sasabihin mo, kung taliwas naman tayo sa kalooban ng Diyos, wala rin. Parang wala rin pinag-iba. Kahit take ng pangpababa ng dugo, kain ka naman ng kain. Ng pangpalapot, di ka rin natutulog, hindi ka nagganito, hindi rin. Parang ganun din. Napakahalaga na tayo as a church, makita, ma-display yung character na Jesus sa ating buhay. Why? Kasi galing tayo sa trap ng enemy. Nirescue niya tayo. Amen? Ako ho, natrap din ako sa galit ng buhay. Galit ako, hindi lang sa tao, kundi sa sitwasyon na namulat ako sa isang buhay na napakahirap. Galit ako sa mga nangyayari na wala naman ako ibang sisihin. Galit ako sa mga tao, sa mga naging desisyon ko. Minsan, natrap ako sa ganon. Natrap ako sa isang sitwasyon na prinsipyo na kung saan kahit makaapak ako ng iba, umangat lang ako. Natrap ako. Kaya nga sabi niya sa 1 John chapter 2:15, don't love the world. Yan kasi ang trap ng enemy. Because the world, punong-puno ng lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan ang patibong ng enemy. Tingnan nyo ngayon. Pride of life, gusto natin maraming followers.
Gusto natin yung lust of the flesh. Gusto natin yung tayo nakafocus sa atin. Hindi ganoon. Pero thank God, nirescue ako ng Diyos sa sitwasyon hindi ko kayang kumawala sa hook ng enemy. And I do believe kayo din. Amen. I want to end with this. Kung kayo pinalaya ng Diyos, tayo pinalaya ng Diyos sa tanikalan ng enemy, marami pang mga tao na hindi nila alam na nakatrap sila. Natrap sila. Akala ko okay lang yun. Akala ko okay lang manloko ng kapwa. Akala ko. Pero yung pala, kapag namatay ako sa panahon na yon, wala ako sa harapan ninyo. Nasa hell, bagsak ko. Ano man ang mga bagay na iniisip mo, Lord, ito ba'y nakakaluwalhati sa iyo? Yung nararamdaman mo, ito ba'y nagbibigay ito ng karakter, kagalakan? And I pray sa oras na ito, pasalamatan natin ang Diyos sa kalayaan, sa trap ng enemy. Naging matagumpay ka, hindi dahil sa dati mong, sa lakas mo, dahil sa lakas niya. Tumayo tayo lahat. Hallelujah. Lord, inaalala namin nung panahon pa na wala kami sa iyo. Punong-puno kami, God, ng kabigatan, ng burden, alalahanin, worries, and anxiety. Kung saan kami kumukuha ng tulong lakas sa tao, minsan nare-reject kami, nasasaktan kami, lalong lumalala ang sitwasyon. But God, nandito ako ngayon, God. Ikaw ang lahat ng kasagutan. Pinalaya mo ako, binuo mo ako. Ngayon ginagamit mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Oh, hallelujah, God. Magpasalamat ka sa Diyos sa kalayaang meron ka. Sa blessing na meron ka. Sa favor na meron tayo.